Alright, ito naman, syempre, ito, Jules, patuloy nating binabantayan dahil sa pagtaas po ng volcanic activity. Mahigpit po na binabantayan ng FIVOLCS ang Bulkang Mayon. Para dyan, makasama po natin via phone patch si Miss Maria Antonia V. Bornas, Chief VMEPD FIVOLCS. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, good morning, ma'am. Ma'am, unang tanong po, kamusta na po ilagay ng Bulkang Mayon ngayon? Sa kasalukuyan past 24 hours po, no, naka-record po tayo ng 142 na volcanic earthquakes. Ito po yung mga low-frequency events na binabantayan natin. And 251 rockfall events. Ito po yung mga napipitak at nalalaglag po sa bongga galing mula dun sa lava dome na dahan-dahan pong lumalaki sa bunganga ng bulkan. Yung sulfur dioxide po kahapon ay nasukat sa 757 tons per day. Ito po ay above baseline na yung normal na binubuga ng Mayon na 500 tons per day. Pero maliit pa po ito compared dun sa mga nabubuga niya within the past few days. Halimbawa, noong September 6, pumalo po na 2,360 tons per day yung sulfur dioxide, yung volcanic gas. Alright, there are different stages po ng pagputok ng bulkan. Ito pong sa nangyayari sa Mayon Volcano. Ano pong stage na tayo at ano na pong alert level? Yes. Nasa alert level 3 pa po tayo. Ibig sabihin, meron po tayong unrest na ang magma ay nasa crater na at meron po tayong potential hazardous eruption within a few weeks, no? So, tayo po ay nagbababala laban sa pagpasok pamamalagi sa 6 km permanent danger zone, 6 km permanent danger zone, at yung 7 km na extended danger zone dito po sa southeastern side ng bulkan. Okay. Ma'am, ano po yung estimate na bilang natin dun po within the 6 kilometers po sa palibot ng Mayon? Ilang mga towns po kaya affected dito? Actually, lahat naman, kasi po sa Albay province, no, ang administrative division ng mga munisipyo lungsod dyan, ay yung crater mismo ng Mayon. So, lahat po halos ng mga bayan ng Albay, except siguro Palanggi, ay merong, at Manito, ay merong area na nasa flank talaga ng bulkan. So, sa loob po ng 6 kilometer radius permanent danger zone, kaunti lang naman po ang mga barangay dyan na nandyan pa yung mga tao. So, in fact, dinikamp na yung ibang barangay dyan eh. Kadamihan po ng mga barangay ay nasa labas po, exactly outside of the 6 kilometer and within the 7-8 kilometer, yung mga nasa looban na barangay. So, bawat bayan po ay mayroon pong barangay dito sa labas po ng 6 kilometer at nasa loob po ng 7 at 8. Alright, may mga nailikas na nga po ng mga pamilya dyan. Gusto po namin na malaman, ano po ba ang, bigyan nyo kami ng update sa kasalukuyang ginagawa po ng FIVOLCS o yung pagtugon ng FIVOLCS dito po sa sitwasyon ngayon? Sige po, 24/7 po ang ating pagmamanman ng bulkan kahit po wala pong activity, no. Ngayon po mas pinaigting po natin ang ating pagmamanman. Nagpadala na po tayo ng mga augmentation staff sa Mayon Volcano Observatory kasi hindi po biro mag-pick ng mag-pick ng ilang daang volcanic earthquakes, no. So may augmentation na po tayo. At sa weekend po ay magde-deploy po tayo ng ating ground deformation team. Ito po yung nagsusukat at nag-geodetic survey para po masukat yung pamamaga ng bulkan. Kasi po kapag may tumutulak na magma sa pasampa ng bulkan, namamagaho ng bahagya yan eh. Hindi po natin nakikita sa ating mga mata, kaya lang nasusukat po ito ng mga instrumento. Kaya po pupunta po ang ground deformation team natin dyan. At may pupunta rin po tayong engineering team para ho dun sa maintenance ng ating mga stations. Medyo risky ho ng konti ito kasi marami ho tayong stasyon na nasa loob ng permanent danger zone. So we will have to assess the situation bago po tayo magpatrabaho ng ating mga staff
sa loob po ng bulkan. Alright, yung nabanggit po ninyo, you've mentioned about pamamaga po nun sa loob, no? May time frame po ba dito? We're looking at what time frame or usually may duration po ba to o gaano katagal lang yung pamamaga nito para malaman natin at ma-inform yung taong bayan kung kailan na po sila maaring bumalik sa kanilang mga tahanan. Meron po tayong tinitignan na scenarios, no? Wala po kasing cut and dry, hard and fast rule doon sa parameters ng mga bulkan. Actually kahit ang isang very active na bulkan katulad ng Mayon, pabago-bago pa rin yung behavior niya based dun sa monitoring po natin. Pero ang tinitingnan po natin ay yung past behavior niya at nagpo-formulate po tayo ng mga scenarios na pwedeng mangyari. Halimbawa po, sa ngayon, meron po kaming tinitignan na 3 senaryo na maaring maging ugali ng bulkan from now on. No? Ang una po ay matapos po ang lumabas ang lava dome, ito po yung sticky at matigas na lava doon sa bunganga ng bulkan na nag-shed off ng rockfall. Maari po itong, pag bumilis po yung paglabas ng magma, tumaas po yung tinatawag nating eruption rate, maari po tayo magkaroon ng lava flow eruption. Ito po yung tahimik lang na eruption ng Mayon. Meron po sigurong sulpot-sulpot na explosion, pero hindi po ito yung inaantabayanan po natin na explosive na eruption. So, maari pong yung ganito yung unang senaryo. Katulad po ng nangyari noong 2009 at noong 2006. Yung pangalawa pong senaryo ay yung katulad po nung nangyari noong 1984, 2000 at 2001, kung saan ang lava dome activity ay naging lava flow, subalit ito po ay nagtapos sa explosive eruption. Ito po yung mas mapanganib na senaryo dahil kapag nagkaroon po ng explosive eruption ng Mayon, ito po ay lumilikha ng nakamamatay na pyroclastic flows. O tawag po niyan sa Albay ay uson. Ito pong mga pyroclastic flows, ito po yung magkahalong mainit na volcanic gas, abo at bato na rumaragasa, bumababa, dumadaloy po pababa ng bulkan at very high speeds. Hindi po natin kayang takbuhan to. Mga 62, pwede hong umabot ng ilang daang kilometers per hour. At maari po itong pag-explosive eruption, maari po itong tumulak ng mas malayo sa paanan ng bulkan. Ito po yung talagang rason kung bakit po tayo nag-evacuate sa ating mga permanent danger zone. Kasi ang pangatlo pong senaryo, pwede naman pong ganito lang ang activity ng bulkan. Kung masyadong mababa yung tinatawag po nating volatile gas, yung gas phase niya, ay hindi ho nag-i-increase dun sa magma na lumalabas. Maaring ganito lang. At maging status ko ito at hanggang po sa bumaba na ng normalcy ang activity ng ang kondisyon ng bulkang Mayon. Alright, huling dalawang tanong na lang po mula sa amin ni Jules. Gusto lang po namin malaman, kanina nabanggit niya yung different scenario. So regardless of what the scenario is, would you commend na magstay po yung mga tao sa evacuation centers hanggang masabing safe? Or kahit sabihin na nating safe, dahil nga sinabi nyo hindi mapredict yung ugali ng bulkan, so mas magandang patuloy muna silang manatili sa evacuation centers. Opo, tayo po ay maging secure muna kasi delikado po talaga ang situation sa Mayon. Maaari pong at any time mag-accelerate ang activity. Katulad na lang po nung nag-alert level 3 tayo, Bago po nito, wala naman po tayong na susukat actually ng mga significant earthquakes. Bigla na lang pong isang araw, ang dami na, So, pwede mong magbago ng biglaan ang estado o yung kondisyon ng bulkan at magkaroon po tayo at nahaharap na po tayo sa explosive eruption. So, mas maganda po na tayo ay manatili na lang po muna sa mga evacuation centers at antayin po natin na mailabas ng bulkan ito pong iniirap niyang magma at huhupa naman po ito. Hindi lang po namin talaga ma-assure na mangyayari yan sooner than later na para ho for the purposes of evacuation na para sana maikli lang. Kaya lang, mas mahirap po nating i-second guess at sumugal na bumalik po tayo dahil marami pong maaaring pwedeng mangyari na pwede pong ikamatay ng ating mga kababayan. Okay.
Okay, ma'am. So, final question na lang, ma'am, before we end. Nalaman na natin iba't ibang mga maging effect nito, no? Pero with regard to the shape of the volcano mismo, ma'am, kasi 'di ba, kino-consider na perfect cone itong Mayon. Maapektuhan po ba yung structure nito? Actually, hindi po. Maliban na lang po kung magkaroon po tayo ng katulad ng nangyari noong 1840 na maaari pong matapyas ang isang significant portion ng tuktok ng bulkan, no? Kaya po perfect cone ng Mayon dahil po sa klase ng eruption na ginagawa niya, lumilikha po siya ng lava flows at mga pyroclastic flow, yung uson. Yung uson ho, sa upper and middle slopes po sa upper slopes po ng bulkan, very erosive siya, nakaka-upaho siya ng bulkan. Pero sa bandang middle slopes ho at lower slopes, nakaka-deposito ho siya. Tapos ang mga uka naman ho ay nahihil naman po ng mga lava flows ng Mayon. Kaya perfect cone siya. Tapos matatapyas-tapyas ho yung crater, kaya ho minsan lumilipat-lipat yung pinupuntahan ng mga primary na volcanic flows, no? Kaya ho, perfect cone siya kasi umiikot-ikot. Dati po nung panahon ng mga Kastila, mas madalas ho ang activity dito sa may side ng Kamalig at Ginobatan. Ginobatan, Kamalig, Daraga. Kaysa dito po sa may Legazpi. Alright, thank you so much for joining us this morning, Ms. Maria Antonia V. Bornas, Chief VMEPD FIVOX. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat din po at mag-ingat po tayong lahat. Okay. Okay, thank you po. Thank you so much. Okay, so at least marami tayong nalaman bago updates hinggil sa activities dyan sa Bulkang Mayon.